Hello guys, what's up yo? Ito na naman tayo, ating subukan ang 100 push-up everyday. Just to make discipline your body. So guys, today is another 100 push-up challenge ang gagawin natin. Ulit-ulit po natin at araw-arawin natin to kung may pagbabago bang mangyayari sa ating katawan. Let's go! One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bakit kaya natiis nila tayo na hindi replyan? Sa experience na ito, yun bang umaabot pa ng ilang oras, ilang araw, o weeks na hindi tayo replyan? Dito mo na maitanong sa iyong sarili na importante pa ba tayo sa isang tao? Na halos maghintay tayo ng ilang oras, days, o weeks bago tayo replyan. Dahil ba busy sila? Kung yun ang pag-usapan natin, busy din naman tayo. Pero tayo, nakakagawa tayo ng paraan para kausapin sila. Pero sila, yung bang wala lang.
Most of the time sinasabi nila sa atin na kailangan daw intindihin. Kasi hindi lang naman ikaw yung priority niya. Pero to tell you honestly, makinig ka. Aminin man natin o hindi, ang katotohanan dito, kapag talagang ang tao interesado sa'yo, kahit gaano pa yan ka-busy, makinig ka, maglalaan yan ng time para sa'yo. Sometimes may tanong mo sa sarili na, bakit kaya sa ibang tao nakapag-reply siya agad, tapos kapag sa akin hindi siya nakapag-reply? Talagang masakit. Kasi binigay mo yung isang bagay na akala mo susuklian ka. Pero at the end of the day, hindi ka nasuklian. Alam naman natin ang totoo, kaso nabubulag tayo sa realidad sa isang pagmamahal na kung magmamahal tayo ng isang tao, talagang ipursu natin. Huwag mo na ipilit yung sarili mo sa isang taong ayaw na sa'yo. Madalas abutin pa ng ilang araw bago ka ma-replyan. Tapos ikaw na naghihintay, wala pang isang minuto, nagre-reply ka na agad. At alam mo no, huwag nating hayaan ang ating mga sarili na lamunin lang tayo ng kilig. Dapat matuto tayo sa mga bagay na ginagawa natin. Kasi naniniwala tayo sa salitang busy sila. Hindi sila busy. At kung busy man sila, gagawa at gagawa yan ng paraan para makapag-chat sa'yo. Okay? Dapat mo yung tandaan. Ang bigat sa pakiramdam na sa paalam lang din naman pala ang patutunguhan ng lahat ng ating mga alaala at mga pinagsamahan. Tama nga sila. Hindi natin alam kung pasasaan nga ba talaga. Dahil hindi naman natin inasahan to. Umabot lang tayo sa puntong mas mabuti nang sumuko at tapusin ang ating kwento kaysa ipagpatuloy kahit hindi na natin parehong gusto. Siguro nga, hindi lang tayo para sa isa't isa. Siguro, kailangan lang nating magtagpo para may matutunan tayong dalawa. Ang masaklap nga lang, nasaktan tayo, nagkasakitan tayo, kaya humihingi ako ng tawad sa'yo. Patawad sa lahat ng mga pagkukulang ko. Pasensya sa mga bagay na nagawa kong nakasakit sa'yo. Inaamin ko namang hindi ako perpekto. Pero totoong minahal kita ng buo. Minahal kita sa paraang alam ko. At alam ko naman ganun ka rin sa akin. Minahal mo ako ng totohanan. Ramdam ko yun kahit hindi mo nasabihin. Sadyang may mga bagay lang talagang kailangang magtapos. Gustuhin man nating suungin ang unos at ipagpatuloy ang tayo. Pareho nating alam na dahan-dahan at paunti-unti na tayong tinatangay ng agos. Tinatangay tayo papalayo sa isa't isa. Hindi na kayang ipilit pa dahil mas magkakasakitan lang tayong dalawa. Kailangan ng tapusin para ang isa't isa sa atin ay makalaya na, makapagbuklat ng panibagong pahina na hindi tayo magkasama. Nagtapos man ang inakala nating walang hanggan sa isang paalam, wala akong pinagsisisihan. Dahil isang karangalan ang makilala ka, isang karangalan ang mahalin ka. Hindi nga lang tayo ang para sa isa't isa. Kaya hihilingin ko sa may kapal na sana sa susunod na tumibok muli ang puso mo doon na sa taong talagang para sa'yo. Salamat sa lahat. Salamat sa pagkakataong mahalin ka. Hanggang dito na lang ako. Hanggang dito na lang tayo. Paalam na. Sabi sa isang lyrics ng kanta, 3 bilyon ikaw lamang ang aking gusto. Na-experience nyo na ba yun? Na meron kayong taong pinaglaban, meron kayong taong hindi sinukuan, na isinugal ninyo kahit alam nyo sa dulo, hindi sigurado. Pero ikaw na nagmahal, ikaw na umasa, hindi pinili, iniwan at nasaktan sa maraming kadahilanan. Madalas ko ang sinasabi na lagi talaga tayo nananatili sa mga taong alam natin na hindi naman talaga tayo kayang mahalin sa dulo at hindi naman talaga tayo kayang ipaglaban. Pero nandun tayo sa paniniwala na lahat pwedeng magbago. Tamang pwedeng magbago. Pero kapag hindi sigurado, hindi ikaw ang pipiliin niyang pagbabago na gusto niya makasama sa dulo. Sa 3 bilyong tao sa mundo, mayroong nag-iisang tao dyan na pipiliin ka na hindi mo kailangang ipilit yung sarili mo, ipaglalaban ka, higit pa sa kung paano mo siya ipaglaban at hindi sukuan. Yung taong nireject ninyo, siya pala yung nakatadhana sa inyo at magtatrato sa inyo ng tama. Na-experience yun na bang maisip yun? Na dahil sa takot natin sa nakaraan, yung trauma, dala-dala pa rin natin sa kasalukuyan. At kahit meron namang mabuting hangarin yung tao para sa iyo, natatabunan to dahil sa mga sakit na pinagdaanan mo noon. Madalas, kahit gusto na natin yung tao, naghahanap pa rin tayo ng butas para may makita tayong mali sa kanila. Or kung hindi man, mas pangingibabaw yung takot natin na baka gawin niya yung ginawa sa iyo noon. Kahit alam naman natin na hindi niya kasalanan, lagi yung tatandaan na iba-iba ang tao, iba-iba ang pinagdaanan nila sa nakaraan. Dahil merong mga tao na dumarating sa buhay natin na babaguhin yung pananaw mo sa pag-ibig. Pero kung ikaw mismo yung haharang nito, taong handang ipaglaban ka, taong pupunan lahat ng pagkukulang na hindi mo naramdaman noon. Na masasayang lang, siya pala yung